Road rage ang topic natin ngayon kung saan naging sangkot ang kapatid ni Pokwang. And speaking of Pokwang, meron siyang banta sa mga nakisawsaw, nag-share at nang damay sa ibang family members niya. Ano ang banta ni Pokwang? Panoorin natin hanggang sa dulo ng video na ito. Okay, let's get right down to it. Panoorin natin yung news from Philstar, then mag-comment lang tayo saglit. Isiniwalat ng aktres na si Po Huang na kapatid pala niya ang nag-viral na driver na nanakit ng isang lalaking nagtutulak ng kariton na may kasamang bata. Sa isang video na inilabas nitong Martes, December 16, humingi ng paumanhin si Po Huang sa mag-ama at iginiit na hindi sila magkaparehong mag-isip at kumilos. Nag-viral ang isang video na inilabas noong linggo, December 14, kung saan minura at binatukan ng driver ang lalaking nagkakariton sa harap ng kanyang anak na batang babae nang masagi nito ang minamanehong Toyota Hilux. Siluspin din ng LTO ang lisensya ng driver ng 90 araw at inatasan ni LTO Chief Marcos Lacanilao ang pag-issue ng show cause order laban sa nasabing driver. Okay, salamat sa Philstar sa balitang iyon. Anong mako-comment natin dito? Kaya ako interesado dito sa kwentong ito is dahil kanina lang may kausap ako sa office. Muntikan na siyang mapasabak sa isang road rage. Ang kwento ng kaibigan ko, nakastop daw siya, then may biglang sumingit na tricycle at bumusina pa ito ng malakas. Then, inis na inis itong kaibigan ko to a point na pagdating niya sa office, ito yung dala-dala niyang kwento at kinuwento niya sa akin. Sabi ko dun sa kaibigan ko na itatago na lang natin sa pangalan na Delio, yung sitwasyon na nangyari sa iyo kanina, imaginein mo na pinili mo lang na hindi mainis dun sa tricycle. Exactly the same yung nangyari pero hindi lang siya nainis. Ano yung nagbago? Well, ang sagot syempre is yung mindset niya, hindi lang siya nainis. Exactly the same situation lang naman kasi. Kaya ako nasabi kay Delio iyon ay dahil ang daming mga nangyayari sa kalsada pag nagda-drive ka na inis tayo. Pero ang totoo niyan, 90% of the time, wala kang magagawa dito. Nangyari lang siya, then nainis ka, kumuha siya ng matinding real estate sa pag-iisip mo at sa emosyon mo na nakaka-stress at pagdating mo sa office, sira na ang araw mo. Ngayon, iba naman itong sitwasyon ng kapatid ni Pokwang kasi it seems like natamaan siya ng kariton. At dito ngayon maraming mga iba't ibang senaryo na papasok sa isip mo. Siguro na lang bilang Kristiyano, ang may papayo ko na lang is siguro unahin nyo yung concern dun sa kapwa-tao. Ito yung best thing that you could do. Tanungin mo muna kung okay ka ba, okay ba yung bata na kasama mo. And alam ko mahirap, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero it does take practice. Gaya ng sinabi ko, yung kanina na wala kang magawa, wala namang masama nang nangyari sa sasakyan mo, kung machuchoose mo na wag mainis sa mga bagay na yon, nagbe-build ka ng muscle sa virtue of patience. Okay, so panoorin naman natin ang response ni Pokwang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang araw ng December 16, unang simbang gabi ng kapwa ko mga Katoliko. Ayan, magandang umaga po. Nice. May gusto lang po akong ipahiwatig or malaman yung lahat na totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video na isa pong lalaki na naka-Hilux na Toyotang puti. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Ano po, galing. Paalala lang Comedian pa po rin na po. ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng maging kasalanan ni Juan. Maaari pong isa kami ng apelido, pero hindi naman po kami pareho lagi ng pag-iisip at ng mga Teka, pause muna tayo. Isa daw yung apelido nila, pero ano nga ba yung apelido ni Pokwang? Yun yung nice kong itanong. Siguro i-comment nyo sa comment section down below. Wang ba? At bago pala tayo magpatuloy, if you're getting value from this video, baka pwedeng papindot naman ng subscribe button down there. And siguro while you're at it, paki-like na rin and hit that notification bell. And mag-engage din kayo sa comment section. Anong tingin nyo ang pwedeng gawin nung kapatid ni Pokwang kung ikaw
ang nasa same situation? Lagay nyo lang sa comment section below. Okay, let's continue. gawain araw-araw. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanya nakaalitan. At lalong-lalo na po doon sa anak na babae. Pasensya ka na, iha. Dadalawin kita, ha? Wait lang, ha? Pupunta ang tita po ako dyan. Pasensya ka na. Hindi po ako natutuwa at hindi ko po dapat kampihan yung nangyari po doon sa kapatid ko. Hindi naman din po ako, kumbaga, syempre nanay din naman po ako. Pero lagi po natin iisipin na lagi may other side of story. Pero sige po, sa amin na lang po iyon. So pause muna tayo dito, and minsan tayo mga Pilipino, lagi nating sinasabi na mas malapot ang dugo kaysa tubig. So meaning kapag kadugo mo, dapat pinagtatanggol mo. And nakita natin recently sa mga celebrities na ito, gaya ni Pokwang, na kapag mali, let's call a spade a spade. And recently nakita din natin ito sa kapatid ni Kim Chu. Hindi niya pinagtanggol ang kapatid ni Kim Chu, hindi pinagtanggol ni Kim Chu ang kapatid niya, kinasuhan pa niya. So ito yung tama. Hindi yung kapag yung kamag-anak mo nakagawa ng masama or may napatay, tutulungan mo pang magtago. Part ng pagmamahal sa isang tao ay yung gugustuhin mong harapin niya ang consequence ng kanyang masamang ginawa. Dahil dito natututo ang isang tao. Okay, let's continue. And humihingi po ako ulit ng kapatawaran doon sa mag-ama. And paalala ko lang din po doon sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng mukha ng buong pamilya ko. May tinatawag po tayong cyberbullying and cyber libel. No po, may mga and gusto ko muna pasalamatan pala yung mayor namin, Mayor Junjun Inares. Maraming salamat po sa pag-ayos ng problema. And pasensya na rin po kayo. Hingi po din po ng paumanhin po sa aming mayor. Doon po sa mga ibang politiko na nakisakay po, na hindi naman taga-antipolo, nakakaloka. Na nag-post pa kayo, sir. Minak, sino kayo? Yun po, taga-Bicol kayo eh. Ingat po kayo kasi mambabatas pa naman kayo. So alam po ninyo dapat po yung tinatawag dating cyberbullying, sir. Okay? Pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Kapatid, isa lang po ang may kasalanan, pero buong mukha na. Yung asam po, yung privacy, yung protection po ng pamilya ko. Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana, nag-iingat po kayo sa mga post ninyo, sa mga comment ninyo. Again, dun po sa nakaalitan, pasensya na po kayo sa ginawa ng kapatid ko. Okay, so yun, ingat lang sa mga pagpo-post sa internet, lalo na kapag gumagawa kayo ng mga commentary at nagko-comment kayo sa mga comment section. So pinag-usapan natin sa podcast dati yung free speech, pero may hangganan yung free speech. And nabanggit natin noon na malaya tayong magkakaway-kaway ng ating kamay, pero kung yung pagkakaway-kaway mo ng kamay mo, may tinatamaan ka na, hindi ka na malayang gawin yon. And the same yung analogy nun sa speech. Pero syempre, pwede pa rin nating i-debate iyan kung ano yung linya na ito. Okay, so sana nagustuhan niyo yung video. We talk about current issues dito sa Sentinel PH. Kung gusto niyo pa ng topic about showbiz, eto, panoorin itong video right here.